Nagsisimula ang pelikula sa Columbus, Ohio, isang lungsod na nahaharap sa maraming krimen. Ang mga gangster at manggugulo ay nagdudulot ng mga problema at nakakasakit ng mga tao. Nagsagawa ng press conference si Gobernador John Meserve dahil hindi pa rin bumababa ang krimen. Nangangako siyang gagawing mas ligtas ang lungsod at ibabalik ang kapayapaan at kaligayahan sa loob ng 4 na taon upang muling makaramdam ng ligtas ang mga tao. Samantala, isang babaeng nagngangalang Vivian Hill ang pupunta sa airport para sunduin ang kanyang asawang si Stanley Hill na kagagaling lang sa California pagkatapos ng isang job interview para magpatakbo ng isang pabrika. Sa parking lot ng airport, nakita nilang na flat ang gulong ng kanilang sasakyan. Bago pa ayusin ni Stanley ang gulong, humingi sa kanya ng pera ang isang lalaki. Hindi maganda ang sinabi ni Stanley, ngunit may ibang lalaki na sumilip, ginugulat si Stanley, at pinatumba siya. Ang lalaking humihingi ng pera, si Charlie, ay sinaksak si Vivian at ninakaw ang kanyang wallet. Si Stanley, walang magawa, ay pinapanood ang kanyang asawa na pinatay at ang lalaki ay tumakas. Mabilis na tinawagan ni Stanley ang mga pulis. Hinarap ni na Detective Gibson at Walker ang kaso at nangako na hahanapin ang pumatay kay Vivian. Sinabihan nila si Stanley na umuwi at subukang kumalma. Sa libing ni Vivian, dumalo si Governor Meserve dahil si Vivian ay nagtatrabaho sa kanyang opisina. Si Stanley, sa sobrang lungkot, ay dumiretso sa bahay. Nakahanap si Detective Gibson ng ilang sospek na tumutugma sa paglalarawan ni Stanley. Pagkaraan ng ilang araw, hiniling ni Gibson kay Stanley na kilalanin ang pumatay. Tinuro ni Stanley si Charlie dahil sa kakaibang tato sa kanyang mukha. Gayunpaman, pinalabas ng isang tiwaling pulis si Charlie at binyantaan si Stanley, na nagmumungkahi na maaari siyang maging sospek sa pagpatay sa kanyang asawa. Galit na galit si Stanley dahil hinayaan ng mga pulis ang mga tunay na masamang tao. Pag-uwi, sobrang sama ng loob ni Stanley. Nakinig siya ng Bible study sa kanyang silid, at nagbukas ito sa isang talata sa Jeremiah verse 6 chapter 11, ito ay tungkol sa pagiging puno ng galit ng Panginoon. Dahil sa inspirasyon, sinimulan ni Stanley na tawagin ang kanyang sarili na Wrath at kinilala si Charlie bilang ang taong pumatay sa kanyang asawa. Nag-iisip siyang magtago ng kung ano sa kanyang aparador ngunit hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Sinimulan ni Stanley na subaybayan si Charlie. Isang araw, nakita niyang nagsasaya si Charlie kasama ang kanyang barkada. Galit na galit si Stanley, pinaikot ang kanyang sasakyan, at umuwi. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang silid, binasag ang dingding sa likod ng kanyang aparador, at nakakita ng malitin na may mga pasaporte, pera ng dayuhan, at mga armas. Nakipag-ugnayan si Stanley sa kanyang kaibigan na si Dennis na kasama niya sa Special Forces. Hiniling niya kay Dennis na maghanap ng impormasyon tungkol kay Charlie at sa kanyang barkada dahil hindi niya mapagkakatiwalaan ang mga pulis. Nagpasya si Stanley na tanggapin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at nais na tulungan siya ni Dennis. Hinanap ni Dennis ang isa sa mga kasama ni Charlie at sinabi kay Stanley. Gumawa sila ng plano na hulihin ang lalaking ito sa isang bar. Nagpanggap si Stanley bilang isang regular na customer para tiktikan ang gang ni Charlie, ngunit napagtanto ng lalaki na pinapanood siya ni Stanley at tumakbo palabas ng bar. Hinabol siya ni Stanley, na iniisip na nakatakas siya, ngunit ang lalaki ay sumilip sa likod ni Stanley na may dalang baril. Hindi alam ng lalaki na si Stanley ay dating miyembro ng Special Forces. Mabilis na binaligtad ni Stanley ang sitwasyon at binyantaan ang lalaki na sabihin sa kanya kung nasaan si Charlie. Nang maging tensyonado ang mga bagay-bagay, nagpakita si Dennis para tumulong. Ang lalaki, na nasaktan sa ginawa ni Stanley, ay nagpapahiwatig na ang pagpatay kay Vivian ay hindi lamang isang pagnanakaw. Hindi na siya nagsalita pa at tumanggi siyang ihayag ang lokasyon ni Charlie, kaya pinatay siya ni na Stanley at Dennis. Hindi nila alam na isa sa mga tauhan ni Charlie ang kumuha ng larawan ng kabuuan at iniulat ito sa kanilang boss na si Lemmy, ang utak sa likod ng krimen sa lungsod. Nang malaman ni Lemmy na napatay ang isa sa kanyang mga lalaki, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Charlie at maghihiganti sa dalawang lalaki sa larawan. Bumalik sina Stanley at Dennis sa kanilang sikretong basement sa basement ng barbershop ni Dennis para planuhin ang susunod nilang gagawin. Humanga si Stanley sa loob ng basement ni Dennis. Nasa kanila pa rin ang mga lumang gamit at armas ng Special Forces. Samantala, tinawag ni Lemmy si Detective Gibson at Detective Walker. Galit siya dahil pinatay ang mga tauhan niya.
Dapat ay protektahan siya at ang kanyang mga tauhan ng pulisya upang maipagpatuloy nila ang kanilang mga ilegal na aktibidad ng walang gulo. Naglabas si Lemmy ng isang maruming sikreto mula sa nakaraan, na aksidenteng napatay ng anak ng gobernador ang kanyang kasintahan sa isang drug party. Sinuhulin ng gobernador si Detective Gibson at ang kanyang partner para makipagtambalan kay Lemmy at pagtakpan ito. Ngayon ay nagbanta si Lemmy na magbubunyag ng isang video na maaaring makasira sa anak ng gobernador kung hindi siya protektahan ng pulisya at ang kanyang mga tauhan. Lumalabas na ang pagpatay kay Vivian Hills ay hindi isang random na pagnanakaw, inutusan ito ng gobernador dahil alam ni Vivian na nanloloko siya sa isang pipeline project ng lungsod. May ebidensya siya at ayaw niyang lumabas ang sikretong iyon. Sinusubaybayan ni Stanley si Lars, isa sa mga lalaking sangkot sa pagpatay kay Vivian. Nagtago si Stanley at binisita si Lars sa isang tattoo parlor. Matapos magpatato ng I am Wrath sa kanyang likod, napagtanto ni Lars na si Stanley ang asawa ni Vivian. Tinutukan niya ng baril si Stanley, ngunit mabilis siyang dinosormahan ni Stanley at pinilit siyang ibunyag ang lokasyon ni Charlie. Nang tumanggi si Lars na magsalita, pinatay siya ni Stanley at kinuha ang isang bag na puno ng pera at droga. Samantala, nalaman ni Charlie at ng ilan sa kanyang mga tauhan kung nasaan si Dennis at inatake ang kanyang barbershop, ngunit si Dennis, gamit ang kanyang mga kasanayan sa espesyal na puwersa, ay natalo ang mga tauhan ni Charlie sa isang labanan. Gayunpaman, nakatakas si Charlie. Isang gabi, naalala ni Stanley ang masasayang panahon kasama ang kanyang asawa. Sinuportahan niya siya kahit na wala siyang permanenteng trabaho pagkatapos umalis sa Special Forces. Laging nandyan si Vivian para sa kanya. Determinado si Stanley na maghihiganti para sa kanyang pagkamatay kahit ano pa ang mangyari. Alam ni Charlie na patay na ang ilan sa kanyang mga tauhan, kaya sinubukan niyang takutin si Stanley sa pamamagitan ng pagbaril sa kotse ng anak ni Stanley na si Abby. Sa kaguluhan, malubhang nasaktan ang asawa ni Abby. Sinisisi ni Abby si Stanley sa pagkakasangkot sa mga gangster na ito dahilan para manganib ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng pag-atake kay Abby at sa kanyang pamilya, gumawa ng plano sina Stanley at Dennis. Ginagamit nila ang bag na may pera at droga para akitin si Charlie sa isang nightclub. Inilabas nila ang mga tauhan ni Charlie at hinuli siya. Inamin ni Charlie na sinusunod niya ang utos ng kanyang boss, si Lemmy, na patayin si Vivian Hill. Inakala ni Lemmy na iniimbestigahan ni Vivian ang kanyang mga kriminal na gawain. Samantala, hinanap ni Lemmy at ng kanyang barkada si Abby at ang kanyang anak at ginawa silang hostage. Mabilis na dumating sina Stanley at Dennis at inilabas ang mga tauhan ni Lemmy. Hinarap ni Stanley si Lemmy at sinabihan siyang bitawan ang kanyang pamilya. Tinutukan ni Lemmy ng baril si Stanley ngunit binaril ni Dennis si Lemmy mula sa malayo. Pinahirapan ni Stanley si Lemmy at pinapaliwanag kung bakit niya iniutos ang pagpatay kay Vivian. Ibinunyag ni Lemmy na ayaw ni Gobernador Meserve, ang boss ni Vivian, ang anumang ebidensya ng kanyang katiwalian at kaugnayan sa mga gangster. Bine-blackmail ni Lemmy ang gobernador gamit ang video ng kanyang anak na may ginagawang kahindak-hindak na bagay. Upang pagtakpan ang mga aksyon ng kanyang anak, hiniling ni Gobernador Meserve sa pulisya na makipagtulungan kay Lemmy at huwag pansinin ang kanyang mga krimen. Bilang bahagi ng deal, pinatay ni Lemmy si Vivian Hills. Si Detective Gibson ay nagpakita at binaril si Lemmy bago niya maihayag ang higit patungkol sa gobernador. Sinubukan ni Detective Walker na atakihin si Stanley ngunit pinigilan siya ni Dennis sa tamang oras. Sa ilalim ng panggigipit ni Stanley, ipinagtapat ni Detective Gibson ang lahat. Ipinaliwanag niya na bine-blackmail ni Lemmy ang gobernador gamit ang video ng anak ng gobernador. Upang protektahan ang kanyang anak, nakipagkasundo ang gobernador kay Lemmy at sa pulisya. Binaliwala nila ang mga krimen ni Lemmy kapalit ng pagtatago ng mga sikreto ng gobernador. Si Lemmy ay gumawa ng maruming trabaho para sa gobernador, kabilang ang pagpatay kay Vivian Hills. Pinilit ni Stanley si Detective Gibson na dalhin siya sa bahay ng gobernador. Pagdating nila doon, pinatay ni Stanley si Detective Gibson, binuksan ang tangke ng gasolina, at sinunog ang kotse. Sumabog ang sasakyan kasama si Detective Gibson sa loob. Si Detective Walker, na nakalock sa trunk, ay nakatakas bago ang pagsabog. Pumasok si Stanley sa bahay ng gobernador, pinatay ang mga gwardya, at hinarap si Gobernador Meserve. Inamin ng gobernador ang kanyang kasalanan ngunit plano niyang patayin si Stanley para pagtakpan ito. Naglaban sila, at sa huli, nanalo si Stanley at napatay ang gobernador.
Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis sa bahay ng gobernador at itinutok ang kanilang mga baril kay Stanley. Ang mga sniper ay handa nang bumaril. Itinaas ni Stanley ang kanyang baril, kaya binaril siya ng mga sniper. Mabuti na lang at nakasuot ng bulletproof vest si Stanley kaya nakaligtas ito at dinala sa ospital para magamot. Pagkatapos ng nangyari sa kanyang ama, nalaman ni Abby na hindi na niya makikita ang kanyang ama dahil dadalhin na si Stanley sa kulungan dahil sa lahat ng ginawa niya para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina. Galit na galit si Abby at pumunta sa kwarto ni Stanley. Gusto niyang magpaalam at bigyan ng mahigpit na yakap ang kanyang ama, na sinasabi sa kanya kung gaano niya ito kamahal. Nang maglaon, lumipat ang mga pulis sa labas ng kwarto ni Stanley, at naroon din si Detective Walker. Kapag ang ibang mga pulis ay hindi nakatingin, si Detective Walker ay pumasok sa silid ni Stanley upang patayin siya. Ngunit lihim na binigyan ni Abby si Stanley ng baril habang magkayakap sila kanina, at ginamit niya ito para pigilan si Detective Walker. Pumasok si Dennis para tulungan si Stanley na makatakas. Nagtapos ang pelikula sa pagkuha ni Abby ng sulat mula sa Sao Paulo, Brazil. Sabi ng sulat, ayos lang si Stanley, sinisigurado niya na siya ay ligtas. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.